wala pong makikipagdebate sa pangangailangan na mag-move on. Lahat po tayo'y gusto yan. Subalit, paano po tayong mag-move on kung dala-dala namin ang parusa ng kasaysayan na ipinataw ng diktador na si Marcos? Mr. President, bilang sundalo, si Marcos was honorably discharged, not by any court, but by the Filipino people when he was ousted in 1986. At yan po ay nasa regulasyon ng AFP sa pagpapalibing sa libingang yan. Kapag dishonorably discharged, hindi pwede, disqualified. To the Marcoses, you can bury your president in a pantheon made of gold. You can bury the late dictator to a mausoleum made of gold, but you cannot bury the body of a dictator, plunderer, responsible for the death of the 1,000 Filipinos in the libingan ng mga bayani. You are insulting us. Even more pain for us, especially for the families of those disappeared, of those killed under Marcos. Para kung sinaksak uli kami, tapos inikot po pa ng husto yung kutsilyo, no? So pakiusap lang po, if you really want peace and unity and healing, the start of healing for the land, we must first have truth and justice. And we must not bury Marcos in libingan ng mga bayani. Pakiusap po sa lahat po ng nakikinig sa press at sana maisulat niyo po. Sana sa August 14, samahan niyo po kami mga pamilya ng Bantayog ng mga bayani. Sabihin po natin kay Presidente Duterte, itigil po ang paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Maraming salamat po.